is Dr. Cortez. And sa ating lesson ngayon, guys, about electronic commerce, specifically about electronic payment, yung types of payment, types of cash ginagamit natin sa mga e-commerce businesses, B2B, B2C, or kahit anong format ng negosyo na e-commerce. And our objectives for today, sa ating lesson, are the following. After the lesson, for example, we should know following: post-purchase service, sales-supported shopping experience, practice electronic commerce payment, different types of payment platforms, advantages, the different generations of customers or buyers, and mga payment services na ginagamit, as well as the basic functions of online payment systems. Ito yung ating tinatarget for today, and topics to be covered for this particular lesson: different generations of paying customers, the negative characteristics of mga latest na group of buyers na ano yung pangit sa kanila, ano yung maganda sa kanila. Example, the millennials, the Generation X, the Alpha generations. We compare. Sorry. And also the e-payment system na ginagamit, particularly sa example sa Pilipinas, no? And the categories of money and e-payment methods na ginagamit ng mga negosyante or mga customers in doing their e-commerce businesses. So yun yung ating mga objectives and topics for tonight in this recording. And I want to share this one. I don't know if all of you are millennials, mga pinanganak ng hanggang 1994 daw. Sabi kasi ng Accenture, by year 2020 or nung year 2020, 1.4 trillion annually, $1.4 trillion annually ang total sales na bibilhin o gagamitin ng mga millennials. So ganun daw karami ang mga millennials, ganun daw sila kalakas gumastos noong 2020. $1.4 trillion globally. That is 30% of total sales noong 2020 daw. So online retailers have been able to carve out a sizable portion of the retailing market. For example, we know that Amazon is one of the first successful e-commerce business na. Dahil ko nang wala masyadong uso yung mga online selling, e-commerce, no? Yung Amazon, narinig ko na yun Parang hindi siya talaga dati sa retailing. If I'm not mistaken, Amazon was first selling e-books. Then they branch out to two different types of merchandise. Okay, so yun ang background kasi. Sa dami ng mga millennials na they are willing to spend. El maganda sa mga millennials although meron silang mga negative characteristics. Ang isa sa mga positive characteristics ng mga millennials daw, yung mga latest generation, they always want to spend. And e-commerce business now are take advantage itong mga ginagawa, itong group ng tao or group ng buyers that are so active in online buying and online selling. As mga
Pag ikaw ay isang online sellers, no, karamihan ng mga buyers mo daw ay mga millennials. And ayan, in 2022, millennial, mamaya pakita natin sino bang mga millennials. Kung kasama ko si millennials, Generation X, or Generation Y. Kasi in 2022 daw, millennial consumers represent the highest spending generation in 2022. 1.4 trillion dollars. No? Ganun karami yung kanilang ginastos globally. So, pag meron ka mga products, ang target ng mga millennials, no? Yung talagang fit sa kanila yung mga products or services na yung provide sa mga millennials kasi marami daw. Marami na. And at the same time, they are also the highest spending generation. Okay, and ito na. So, kasama dito. The breakdown by age for the sake of grouping the customers or consumers natin. Ito natin mga groupings. The first one are the baby boomers. Ito pinanganak 1946 hanggang 1964. Siguro ito mga parents nyo, mga parents, lolo, parents. Ito yung mga 59 to 77 years old. Ito yung pinakamatandang generation of buyers natin. The baby boomers. Yung pangalawang buyers natin are the Gen X. Ang Gen X yata ako. Gen X was born between 1965 and 1979 and yung mga edad ngayon presently, mga edad na 44 to 58 years old. Siguro ito yung mga parents yun. 44 to 58. Kasi sa inyo wala pa sa inyong nasa Gen X. Baka wala pa kasi yung mga Gen Y or Millennials, Kasi ang Gen Y or Millennials, ito ang panginanganak kong between 1981 and 1994. So, currently, they are aged 29 and 42. 29 to 42. So, mayroon ba sa yung 29? Ako wala pa. And the next group, of buyers natin, mga Gen Z. Ito, baka nandito kayo. The Generation Z, born between 1997 and 2015. 6 to 24 years old. Ang mga buyers nyo. So, baka yan kayo sa Gen Z. But aside from the Gen Z, meron din matatawag na mga Zillennials, no? Ibang groupings naman to. Zillennials. Ito yung mga nasa tail end ng millennials. Sa bandang huli, bandang dulo ng mga millennials. Pinanganak between 1994 and year 2000. So kayo, maybe you are Zillennials. Pero meron pa mas bata mga generation. And buyers siya, ito mga Generation Alpha. Ito mga buyers na born between 2010 and 2024. Ayan, so mga elementary, high schoolers sila ngayon, di ba? Kaya mga Generation Alpha. Pero mga millennials daw ang pinakamaraming buyers natin. Ayan. And okay. Okay, so let's continue. Pa tayo. Yan, mga Generation Alpha. After Generation Alpha, tayo sa different types of
retailers. Ito yung mga usually mga normal nating ginagawa ngayon. Amazon, Spotify, TokTok, syempre pagdating sa courier, TokTok tayo. Shopee. Ito mga behemoth to, o mga giant pagdating sa retailing natin. And since sabi natin kanina, the millennials are the biggest buyer, may group naman na napaka tech savvy. Ito yung mga, kayo nga diba, mga Generation Z and Alpha generation. Although hindi kayo yung pinaka biggest spender, pero kayo naman ang pinaka tech savvy na mga shoppers, na mga Alpha, Generation Alpha and Generation Z. Kasi ang millennials, hindi lahat alam sa sa example, buying online or paying online. Hindi lahat ay marunong nun para kayo mga tech savvy. So mga retailers now are also targeting or also adapting yung kanilang operation to cater to yung mga tech savvy na mga buyers like the Alpha and the Zillennials or Generation Z. So pag ikaw yung nagbebenta later on, if you are the online seller, you are the B2B owners, you should adapt constantly sa pag-angat or pagbago ng mga technology na ginagamit sa e-commerce. Example, the POS system, the payment method, mga gadgets sa loob ng mga stores that can help or that can reduce cost. Yan. Dapat updated din mga buyers kasi minsan mga owners, kasi minsan mga buyers ay naghahanap ng mga convenient way of shopping. Sabi din, dati nga hindi ko alam yung GCash, Nagtatanong, may GCash kayo? Ano yung GCash? Mga year 2000, year 2017. Then you should upgrade to cater to those shoppers. Okay, there are still plenty of positives associated with brick and mortar. Pag sa brick and mortar locations, ito mga physical, kasi may dalawang klase ng negosyo. Yung online business at yung mga brick and mortar o mga physical. Those businesses with physical stores, we call them the brick and mortar type of business. Now, kahit brick and mortar or physical store, meron pa rin advantage compared sa mga online, yung mga brick and mortar business. Example, pag physical store, the shoppers can physically see the products. Kasi pag nag-shopping ngayon, di ba sabi na one of the risks in shopping online is the shoppers can't see the products being sold. Sometimes they are hesitant to buy baka ma-scam or defective products or they are not up to the expectations of buyer. So, isa pa ring lamang ng mga brick and mortars ay yung physical ng products. They can see, they can feel the object, they can smell, they can touch yung mga products na wala sa online. So that is the obvious advantage of physical stores na they are exploiting this compared sa mga online. Pero may mga stores pa rin na they are using both the physical environment and the online. Ito matinatawag natin omni-channel. So sabing omni-channel, lahat ng ways of buying, online, physical store, ginagamit nila. Lahat ng channels na. Online channels or physical channels or in-store experience, ginagamit nila. Para walang lusot. Walang alibay mga buyers kung na hindi bumili sa yung mga products. Yan ang advantage ng brick and mortar type of business.
And moving on, ito naman yung mga, we're talking about the millennials na generation. Kayo, ito yung mga we can say that the negative characteristics ng mga ng mga millennial buyers, ng mga customers nyo. Pag meron mga millennials na customers, ito yung mga negative aspects of being a millennials generation. Example, lazy. Tinatamad silang lumabas. So, puro nasa bahay lang, puro online, puro cellphone, puro gadgets. Although negative, pero meron pa rin positive dating yan, di ba? Siyempre, pag lazy sila, they don't want to do something. So, they are relying to some people to do the chores for them. Example, delivery. Pagbili ng products outside, pagbili ng food outside. So, kumikita naman caller dito. Kung tinatamad sila, na. Example, they are lazy going out to do shopping. So, they can ask the company, the store to deliver for them at additional cost. Kasi siyempre, may dagdag, di ba? And pessimistic point of view daw, pag saan pessimistic, ito yung you're hesitant to believe. So pessimist ka, baka irresponsible to. Example, irresponsible buyer ng mga millennials. Ibig sabihin, they are buying something, they are not responsible enough to take good care of the environment. Tapon ng wrappings, tapon ng mga basyo, tapon ng mga boxes, waste. Ganun daw sila. Impatient, negative. Impatient buyers daw sila. Example, they don't want to fall in line. Mga fast food, they don't want to wait for a longer time for their delivery. And they are apathetic. Meaning they don't show interest. Selfish daw mga millennials. Parang pag may binili parang sa kanila lang parang sinusolo, ang kausap nila gadgets. Ang kausap nila nga cellphones. Ay sariling mundo, no? Disrespectful? Yes. In a way. Kasi hindi naman bastos sila, kaya lang parang they are not showing respect. Example sa mga seniors, mga nauna sa kanila, parang level yung yung field. And millennials are lost. Why lost? No? Parang confused. They don't know what to do. They don't know what is the future offer for them. Kapag mayroong mga negative, ito naman maganda sa mga millennials daw. Millennials are optimistic view. The millennials have the positive characteristics like this one. Open-minded ang mga millennials. Ay open-minded, parang open to suggestions from the seller. Socially active because of social media. Okay naman itong social active, because social media, they are actually shopping for things. They are exposed to different products. Example, pag active ka sa social media, Facebook, maya-maya may lalabas yung wall, different products. So, mapapabili ka ngayon. Millennials are innovative. Yes, innovative kasi sabi na kanina, mga millennials are lazy.
Pag lazy daw ang millennials, tinatamad siya. They want to do a thing faster. Gusto mo mapabilis. So mag-iisip ng paraan para mapabilis yung kanilang ginagawa. Kasi nga tamad sila eh. Kapag tamad ka gusto mo mabilis matapos. So, they're doing something to finish everything in a shorter time. So, they will innovate process, techniques, or gadgets na. Energetic daw mga millennials. Labas ng labas, no? Punta palagi sa malls para bumili, going out. Ambitious sa mga millennials. They want to travel abroad. They want to do something. They want to create their own business. They want to reach places, to go around, maabot lahat, magawa lahat. Confident kasi nga exposed social media no. Kaya pag na-expose ka sa social media, parang hindi ka na nahiya, di ba? Kasi anyway, naka-open book yung life mo. So wala ka lang tinatago. Smart. Anyway, kasi nga lahat ng info, lahat ng knowledge, lahat ng skills na gusto mong gawin, you can do that online. So lahat ng info at click of a mouse, lahat ng knowledge, kuha mo. You can learn from the internet. You can learn, example, you can learn different languages sa internet. Lahat ng mga trivia nandun sa internet. Basta meron kang free time. Kung anong gusto mong gawin or magkaroong skills sa internet, mga free tutorial. Example, one of the skills na meron daw dapat kayo in the future ay yung video editing. So, maraming sa internet, maraming sa social media. Itong gusto natin sa millennials. Although tamad silang lumabas, but they also want to buy online. They love to buy. Sa dami kasi ng products na expose sila sa social media. Mga innovative products, lahat gustong gawin and mabilis na kasing bumili ngayon, di ba? Click ka lang and to be delivered sa'yo. So parang na-addict ka sa pag-add cart. Di ba? Wala ka nang masyadong gagawin kundi maghintay ng delivery. From food to gadgets, from pets. Kasi pwede nang mabili sa internet na. And tayo sa payment methods na ginagamit natin. E-commerce grows rapidly and provides opportunities sa atin. Para sa mga companies daw, e-commerce yung maganda kasi it provides or gives them additional sales or revenue, lesser cost, malaking benta, lesser cost. So ultimately, ang net income ay malaki. Ayan. Kaya alam, siyempre pag ikaw ay nasa e-commerce na, merong may bagong mode of payment na will replace the traditional payment system. So you will invest. You will invest infrastructure, hardware, skills, time to learn itong mga to, no? And plus the
tolerance on risk. Kasi may mga risk. Tulad ng ano kasi dati, sa traditional payment dati, ang risk lang doon, pag nag-issue ng cheque tapos tumalbog, isa lang yung sa mga risk, parang kunti lang. Pero ang dami ng risk sa payment, online payment, that you should be wary of or be tolerant or be monitor. So, electronic payment like Paymaya sa ating Pilipinas, PayPal, replace the cash payment system. Pero ito yung maganda, no? Yung electronic payment system kasi, it also contributes to increase in sales ng mga company. Siyempre, di ba, mabilis bumili, mabilis ang payment. Kasi pag wala kang e-payment, tapos dati bibili ka online, tapos ang payment papadala mo sa Palawan, papadala mo sa bangko, punta ka ng bangko. Parang sabi mo, ayaw ko na lang. Di na lang, kakatamad pumunta lumabas para magbayad. No? But now, through electronic payment, mga tao sinisipag na lang bumili kasi isang pindot lang, di ba? Magkakabila na sila. So, ang sales, pag sinabing sales, products ang binibenta. Pag sinabing gross receipt, service ang yung binibenta. So, yung sales and gross receipt increased significantly nung nag-adapt ng e-payment system. Yung mga sellers daw or owners. Ayan. Dati nga sabi ko, paano kaya sila nagbabayad ng GCash? Na-embedded sa iyong website. Dati hindi ko alam paano ang bayaran. Although alam ko yung GCash, pero paano siya kinakabit sa website. Diba? Kung gano'n na ano. Kasi dati, pwede magbayad face to face, pero yung nakakabit sa website, yung mga platform, dati hindi ko yun alam. Okay, and moving on. Aside from increase in sales, it also contributes to ease of transactions. Consumers and sellers, pabilis kaya lang, siyempre may risk. Risk sa seller and also risk sa buyer. May benefits sa government. Example, anong benefits sa government? Di ba ang government naniningil tax? So through e-payment, ang benta ng mga businesses lumalaki. Pag lumalaki ang benta, ang tax nila binabayaran lumalaki din. So who benefits? The government. BIR, no? Yung benefits sa government natin. Yung benefits sa owner ng company o sa seller, siyempre, it reduces cost. Example, dati maninigil ka, no? Puntahan mo nga ito, singilin mo nga ito. Pamasahe, meal allowance nung collector mo. Ano pa? Transportation, toll fee, yan. Ngayon sa e-payment, reduction in cost. So, madali na. And siyempre, yung collection, mabilis na. Kasi hindi na-check kasi dati check pag-aantay ka pa ng clearing ng check bago ma-credit sa'yo. Pero pag GCash example, right away, na-transfer na yung pera sa'yo. Hindi na mag-aantay ng several days na. Then, benefits sa pay. Ang business para sa nagbabayad, di ba? Mabilis. And benefits sa bangko. Ayan,
i-deposit mo to sa bank account, no? Sa bangko, di ba, mas maraming depositor, mas maraming income yung bangko. So maraming perang pumasok sa bangko, mas maganda para sa bangko. Pag ang bayaran ay through the banks, bank transfer, hindi person to person, so maraming pera yung bangko natatanggap na pwedeng gamitin sa investment ng bangko, pinapautang ng bangko, di ba? So income sa kanila yun, interest income na binabayaran sa mga bangko. Pag mga bank transfer ginagamit, di ba? Pag nagbayad ka hindi naman direkta to sa tao, hindi ka naman direkta sa seller nagbabayad. Pinapadala sa bangko. Bank transfer, no? So ang bayad mo, pinapakinabangan muna ng bangko bago ilipat doon sa seller. Kasi hindi naman mawibito ka agad ng seller yun eh. Kasama nagbayad ka ng let's say Friday bank transfer. Tama, hindi mo pa sa makukuha, di ba? So yung pera mo sa bangko, pinakainabangan ng bangko for 2 days. Saturday and Sundays. Yan ang benefit ng bank transfer sa mga organizations. Ito naman yung when do we say that ang isang e-payment ay reliable? Okay, ang isang efficient na e-payment, pag sa efficient, ito yung zero waste, walang efficient, walang nasasayang, walang natatapon, walang nasayang na pera, effort, manpower, or time. That is efficient. Now, pag meron ka ng efficient na e-payment system or reliable e-payment system, ito yung benefit natin makukuha. Faster payouts. Ang bayaran mabilis. Isang click lang, no? Na-transfer ka agad sa yung pag efficient, minsan kasi hindi efficient kasi minsan may naglalag, no? May downtime yung system. Hindi ka agad nalilipat yung fund or cash. But if that is efficient, mabilis. Better tracking. Have you noticed in your GCash, pag nagbayad ka, may nakalagay doon transactions sa iyong GCash, ilan ang pumasok sa GCash mo, ilan ang binayaran mo using your GCash. Kuha mo yun sa GCash account mo specifically, no? Tingnan natin. How do you tracking? Di ba mayroong GCash, mayroon siyang transactions na button. O nandun tracking natin. Yung sa ilalim ng GCash, transactions button, transactions, transaction menu. So nandun lahat, diba? Kaya lang, siyempre, hindi lahat. Hanggang lang yun like for last visible lang yung visible lang 1 week. Pwede kang mag-request ng record ng transactions sa GCash. Ayan, so sa bangko ko rin din, di ba? Better tracking kasi meron namang statement yung bangko binibigay sa'yo eh. And also transparent kasi nga may tracking. Tracking means it is transparent. Nalalaman mo, example, saan napunta yung pera mo, saan ginamit, magkano deduction. Example, binawasan ka ng bangko ng 1 peso. Nag-balance inquiry ka. So, transparent, no? Alam by transaction, by amount, alam mo kung saan napunta. Ba't nabawasan ng piso sa akin ito?
Yung pala nag-ATM balance inquiry ka. So, transparent. Reduced time use. Alala ko dati sa bangko naabot ang 2 oras to transact. No? Ngayon segundo lang, alam mo rin kasi dati mga way back in the 90s, late 90s, pupunta ako ng bangko, magpapaano lang, dala-dala ko checkbook. Pa-update po, iksan mo nga update, i-print lang sa checkbook ko yung lahat ng transactions sa aking account. Pila, no? Ngayon sa site, sa account mo mismo sa website. Andun lahat. Cost savings on your part, cost savings on the buyer and on the seller. Cost savings kasi transfer wala na, no? Pero lumalabas. Cost savings sa bangko kasi instead of hiring a person, cost savings sa company. Kasi instead of having a person just to collect yung mga check or pera sa mga customers, hindi nang tanggalin yun. Parang obsolete ang mga collector no? Yung job ng collector dati parang obsolete na kasi wala na silang ginagawa. Wala na silang kukolektahin physically. Kasi online na tayo. Okay, pag transparent and you can track the transactions, nalalaman mo yung kung may scam, nakita mo wala. Kasi honestly lahat ng transaction naka-reflect dun sa account mo, sa record mo. So it will result to better trust. You will trust the seller, no? Example, pag may nag-deliver, you can track kung saan na yung delivery. Example sa amin, no, sa Tok-Tok. Kung may nag-deliver, kitang-kita mong i-deliver talaga sa'yo. Kung saan yung motor nila, no? So you can trust na ba? May rider na available. Yeah. On the part of the seller naman, they can also track, di ba, na magre-reflect yung payment. Kasi record nila, no? Lumalabas yung payment, nag-transfer ka ng account. O nandito na po. Sa account ko yung transfer mong amount. So may trust between the seller and the buyer na. Dito lang dati na through example Palawan, no? Kaya siguro kung na-transfer talaga malalaman mo lang yon pag pumunta ka ng Palawan at kukulekta yung pera, tapos sabi ng teller wala pong dumating. Hindi mo pa lang malalaman, di ba? At sinabi nung nagpadala na ipadala na, di mo pa rin malalaman. Ngayon, pag sinabi mong na-transfer na po sa GCash nyo, in real time, alam nung naka-receive, no, na pumasok talaga yung pera. Moving on, electronic payment systems. Very common. Ito, this ATM. ATM is also part of the electronic payment system. And online banking is also part of credit and debit cards are also part of electronic payment system. Basta hindi siya physically kaliwaan ang pera. Electronic payment systems. Tawag natin dyan. Meron pa bang dito? Yan, e-wallets is part of electronic system. PayPal, international PayPal, no? PayPal.
Pag local, meron tayong Paymaya. Ayan. Sabihin, if you are a business, e-commerce business, you will invest on the infrastructure. I know, online meron siyang POS eh. You should develop you should subscribe to online payment na ganito, no? Na gagamitin mo sa iyong business. Parang parang pag physical store, bibili ka ng POS, point of sale system, na gagamitin sa iyong counter. Bibili ka ng terminal ng credit card tulad nito. So, although may advantage ang mga payment system, you should also invest on those infrastructure or gadgets or machine or hardware na gagamitin. Okay. We are now actually at the tail end of our lesson. Lahat naman mayroong risk. Sabi ng isang estudyante ko sa grad school ang kanyang research about risks sa online shopping. Sa mga risk ay financial risk. Kasi payment tayo. So may risk sa financial, example, payment. No? Kasi sabihin lang safe yung mga payment. Yung mga hacker kasi, magagaling din. Kung nag-update sila ng mga programs to secure, to authenticate yung mga payment, mga hackers ganun din Kasi mga hackers, ang programmer din yan di ba? They want to earn more, no? So, sumasabay yung mga hackers. Para safe, yung mga developer na mga programs to protect online transactions hindi rin tulog. Dapat they are always on their toes para tuloy-tuloy na. The impact negatively of online payments can occur because of many things. Because of this one, meron tayong issue sa authenticity, security payments natin sa internet. Safe kasi baka ma-hack or baka manakaw. I don't know if some of you here have experience manakawan ng pera online. May nag-message sa'yo na sinabi taga certain bank sila. Tapos binigay mo yung password para maayos daw. Yung pera mo wala na. No? Ayan. Kasi may mga, nakalagay sa message from video, example from video. Hindi pala sa authenticated phishing. Fake website, no? Ang nangyari doon. So, bawat transaction, may kanya-kanyang technology na dapat ginagamit. No? Example, ang shopping, may kanya-kanyang technology na ginagamit. Pang shopping, pang e-shopping lang. Example, courier service. No? May kanya-kanyang technology yan Pero sa payment, dapat meron ng separate na technology to cater in protecting mga online payment. Dapat talagang iwala yung shopping technology tapos yung technology para sa mga e-payments. Right? So talagang example, can we use yung mata natin, retina or pupil para ma-authenticate ang ating mga transactions. Ayan, no? Hindi manakaw pera natin sa bangko. Alright.
Differentiate the following categories of money. May tatlong klase ng pera. Yung money in cash, the physical cash, the cold cash na hawak-hawak nyo. Yung pinaka-common na, di ba, na payment dati. Cash, kaliwaan. Or cash equivalent. Pag sinabing cash equivalent, cheque. Pero hindi ngayon, ginagamit natin yung e-money or the electronic money. Like we're using the transfer, di ba? Napakita, balance lang, di ba? Using GCash or PayPal or Paymaya na. Yan ang e-money. Yung pangatlo, the book money. Pag siya yung book money, ito yung pera mo sa bangko. Example, magkano ang balance mo sa bangko? Ay 500,000. Yan ang book money na tinatawag natin. Example, mag-abroad ka. Din sabi ng embassy ng US Embassy, kailangan pagpunta ng US, meron kang pera. So, dapat meron kang show money. Magkano daw? Sabi, 500,000. So, pinapakita mo, hindi cash, hindi GCash, kundi yung bank account mo, yung passbook. Sir, there's my balance. At my bank, I have 500,000 in my savings account. Yung pinapakita mo, that is the book money. Yung balance mo sa bangko na nakalagay sa yung passbook. Credit credit account, credit balance Hindi debit kasi pag debit negative. So yung mga types of cash na ginagamit natin. And these are the last slide for today, for tonight. Primary payment methods now. Na itong how do you pay the seller? How do you accept payment from the buyer? Firstly, pwedeng kaliwaan, the cash payment. Accepting cold cash. Safe kasi wag lang pay ko yung pera ha. But assuming that the cash are genuine, safe yan, no? Sabihin, pag tanggap ng pera, kasiguro kang hindi ka ma-scam. Kasi cold cash na yung hawak-hawak mo, di ba? The risk of that is, nagkabayaran ka sa malayo, then you have the risk of transferring. Pabiyahe ka, you're in transit, sakay ka ng bus, sakay ng taxi, di ba? Takot ng bigla kang perang malaki. Yun ang worry natin pag mga malaking transactions pag cash payment. Pwede mang bank transfer ang gamitin natin. Pag malakihan, mabilis ang transfer. Wala kang bitbit na cash, di ka takot na manakawan sa daan. Yun nga lang, because of some risks sa mga bank transfer like phishing is mga fake website, akala mo BDO talaga yung nag-message sa'yo, pala hindi. So may risk doon. Or pwede namang auto debit, example, mayroon kang deposit sa bangko 1 million, tapos may binabayaran kang kotse, example sa Toyota. So every month, ang ginagawa ng bangko, auto debit yung account mo. Pag sabing auto debit, automatic binabawa sa account mo sa bangko, ililipat sa account ng Toyota. So hindi na ako nagtatransfer doon. Kundi yung bangko mismo. Automatic yan per month, no? Example, 5 years to pay yung sasakyan, then monthly, auto debit ang ginagawa. So, no worries sa'yo to transfer na makalimutan mo kasi automatic pabawasan ka na. Parang sa parang sa may subscription ka monthly sa isang apps. Then monthly,
i-auto-debit ka ng GCash. Kahit hindi mag-transfer, automatic babawasan yung GCash mo. Kasi naka-auto-debit siya. Ganun pag nangutang ka sa GCash, no? Nangutang ka sa GCash ng 6,000. I-auto-debit din nila yun per month. So the last type of payment, mga mobile wallet. Yan, sinasabi kanina Paymaya, GCash, PayPal. Okay? Dati walang transaction fee, no? Ngayon, mayroong transaction fee. Or we call that the convenient fee. Convenient fee. Why convenient? Kasi nga, yung paging convenient ng paying through cash wallet. Madali yung buhay mo, di ba? Napadali yung buhay mo. So may bayad. Convenience fee ang tawag natin dyan. Convenient kasi hindi ka nalalabas ng bahay mo, hindi ka napupunta sa bangko, hindi ka napipila sa bangko. So very convenient for us mga payor, di ba? Pero may bayad. Okay na rin, 15 pesos. Kasi mamasahe ka, di ba? Or magasolina ka palabas. Effort, time. So okay na rin yung 15. Iba-iba, minsan may 15 pesos, may 7 pesos, may 1 peso lang, di ba? So okay na rin siyang transaction fee. Okay people, yun ating mga platform na ginagamit. And hoping that you have got something sa ating lesson today about electronic payment, electronic commerce. Once again, this has been Dr. Cortez. Thank you for watching my recording today, and baka meron pang hindi naka-subscribe dyan, guys. Papindot naman yung subscribe button. Okay, then until next meeting, people. This has been Doc Rich. Bye everyone, and see you around. And subscribe naman ako, guys, sa aking munting channel, Doc Oliver the Great TV, at yung aking isa pang channel, Doc Negosyo. Thank you!